Si Priam ang maalamat na hari ng maluwalhating lungsod ng Troy bago pa man maging kasing kahulugan ng trahedya at pagkawasak ang pangalan ng kanyang lungsod. Noong kanyang kabataan si Priam ay kilala pa sa pangalang Podarces at sa panahong ito dumanas siya ng isang traumatikong karanasan na mag-iiwan ng marka sa kanyang buhay at huhubog sa kanya bilang isang pinuno. Sa panahon ng digmaan sa pagitan ng Troy at ng mga Griego na pinamumunuan ni Hercules, sa ilalim ng paghahari ng kanyang amang si Laomedon, ang batang prinsipe ay nabihag ng mga kaaway. Ang kanyang kapatid na si Hesione ay dinala rin bilang alipin. Ang pagdukot kay Priam ay direktang bunga ng mga ginawa ng kanyang amang si Laomedon. Inupahan ng hari ng Troy sina Poseidon at Apollo upang itayo ang mga pader ng lungsod. Ngunit pagkatapos ay tumanggi siyang bayaran ang napagkasunduang halaga na ikinagalit ng mga Diyos. Bilang ganti, nagpadala si Poseidon ng isang halimaw sa dagat upang takutin ang Troy at nanata si Laomedon na isasakripisyo ang kanyang anak na si Hesione upang payapain ang nilalang. Ngunit inatasan ng hari ang bayaning Griego na si Hercules na harapin at patayin ang halimaw na siyang nagligtas kay Hesione. Muli, sinira ni Laomedon ang kanyang pangako at tumangging gantimpalaan si Hercules sa kanyang ginawa at pinaalis pa ang bayani mula sa Troy sa isang nakakahiyang paraan. Ang pandarayang ito ay nagpagalit sa bayani na sumumpa ng paghihiganti at tinipo ng hukbong Griego na sumalakay sa Troy. Pinatay ang hari at binihag sina Prinsipe Podarces at Prinsesa Hesione. Ang pagkakabilanggo ng prinsipe ay isang nakakahiya at masakit na pangyayari para sa binata. Nasaksihan niya ang pagkamatay ng marami sa kanyang mga kababayan. Ito ay nag-iwan ng malalim na peklat sa kanya na naging dahilan upang maging mas maingat at diplomatiko siya sa pakikipag-ugnayan niya sa ibang mga bansa. Gayunpaman, ang pagkakabihag ay nagpalakas din sa kanya na nagturo sa kanya ng kahalagahan ng pagtitiis at pagtitiyaga sa kabila ng kahirapan. Pagkatapos ng isang panahon ng pagkakabilanggo, ang prinsipe ay bumalik sa Troy at tinawag na Priam na nangangahulugang ang tinubos. Inangkin niya ang trono na pag-aari ng kanyang ama at sinimulan ang isang paghahari ng kaluwalhatian at kasaganaan. Ama ng 50 anak at minamahal ng kanyang mga tao, tila ang mga mapaghamong panahon ay nasa likod na niya. Ngunit nagkaroon ng isang makahulang panaginip ang kanyang asawa na nagpapahayag na ang anak ni Priam na si Paris ang magiging sanhi ng pagkawasak ng Troy. Nabahala sa posibilidad ng pagbagsak ng kanyang kaharian at ng kanyang mga tao, gumawa si Priam ng mahirap na desisyon na iwanan ang kanyang sanggol na anak sa bundok Ida, umaasang may iwasan ang propesya ng kapahamakan. Gayunpaman, ang tadhana tulad ng isang ilog ay tumungo sa hindi may iwasang landas nito. Natagpuan at pinalaki si Paris ng mga pastol at lumaki siyang walang kamalayan sa kanyang tunay na pagkakakilanlan at sa papel na gagampanan niya sa pagkawasak ng kanyang bayan. Ang pagtatangka ni Priam na takasan ang tadhana sa pamamagitan ng pag-abandona kay Paris ay ipinagpaliban lamang ang hindi maiiwasan na naghasik ng mga binhi ng trahedya na magaganap makalipas ang maraming taon. Pinangunahan ng hari ang kanyang kaharian sa isang maunlad at masaganang panahon. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, umunlad ang Troy. Lumago ito bilang isang mayaman at makapangyarihang lungsod, isang sentro ng komersyo at kultura. Ang kayamanan ng lungsod ay makikita sa marangya nitong mga palasyo, mga kahangahangang templo at mga matibay na pader na nagpoprotekta dito mula sa mga mananakop. Bilang pinuno, si Priam ay kilala sa kanyang karunungan at matalas na pag-unawa sa hustisya. Ginawa niya ang lahat ng pagsisikap upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa kanyang kaharian na nireresolba ang mga hindi pagkakaunawaan
at mga salungatan ng walang kinikilingan. Ang kanyang mga opinyon ay pinahahalagahan ng kanyang mga nasasakupan at ng kanyang mga kapantay. Ang kanyang korte ay isang sentro ng debate at talakayan kung saan maingat na nakikinig si Priam sa iba't ibang pananaw bago gumawa ng mahahalagang desisyon. Naging anak niya si Aesacus sa kanyang unang asawang si Arisbe. Kasunod ng pagkamatay nito, pinakasalan ni Priam si Hecuba na kung saan ay nagkaroon siya ng 19 na anak, kabilang sina Hector, Paris, Cassandra, Deiphobos at Polyxena. Nagkaroon din si Priam ng mga anak sa ibang mga babae para sa kabuuang 50 anak na lalaki at maraming anak na babae. Mahal niya ang lahat ng kanyang mga anak, ngunit may espesyal na pagmamahal siya kay Hector, ang kanyang panganay at tagapagmana ng trono. Si Hector ay isang magiting na mandirigma at isang respetadong pinuno na sumasalamin sa mga pinahahalagahan ni Priam na katapatan at katapangan. Nang marinig ni Priam na buhay ang kanyang anak na si Paris, tinanggap niya itong muli sa kanyang pamilya nang malaman ang tunay nitong pagkatao. Ngunit ang desisyon ni Priam ay magiging sanhi pa rin ng pagdurusa at panghihinayang para sa hari. Sa pagsisikap na palakasin ang ugnayang diplomatiko sa Greece at pahupain ang mga lumang tensyon, ipinadala ni Priam ang kanyang anak na si Paris sa isang diplomatikong misyon sa Sparta. Si Paris ay dapat na kumatawan sa Troy ng may karangalan at magtatag ng pakikipagkaibigang relasyon sa kaharian ng Greece. Ngunit may ibang plano ang tadhana. Sa huli, nilisan ng prinsipe ng Trojan si Helen, ang reyna ng Spartan at asawa ni Haring Menelaus. Sa paningin ni Priam, ang pagdukot kay Helen ni Paris ay isang walang ingat at mapusok na gawa na nagbanta sa kapayapaan at seguridad ng Troy. Ang hari na palaging pinahahalagahan ang diplomasya at pag-iingat ay dismayado sa pag-uugali ng kanyang anak. Maaari siyang makiramay sa kagandahan at alindog ni Helen, ngunit alam niya na ang pagdukot sa isang babaeng may asawa, lalo na ang asawa ng isang makapangyarihang hari tulad ni Menelaus, ay magkakaroon ng matinding kahihinatnan. Ang nagbabantang panganib ng digmaan ay nakabitin sa Troy habang nagtitipo ng mga hukbo ng Greece na humihingi ng paghihiganti para sa pagdukot kay Helen. Natagpuan ni Priam ang kanyang sarili sa isang nakakabagabag na sangandaan habang kinikilala niya ang bigat ng walang ingat na ginawa ng kanyang anak na si Paris. Ang kanyang pagmamahal bilang ama ay nananabik para sa isang mapayapang solusyon. Ang digmaan, kasama ang madugong at mapangwasak na resulta nito, ang huling bagay na gusto ni Priam para sa kanyang minamahal na mga tao. Sa isang desperadong pagtatangka upang maiwasan ang napipintong labanan, bumaling si Priam sa diplomasya na may mga panukala para sa pagbabayad pinsala at mga handog na walang kasing halaga. Umaasa siyang mananaig ang sentido komun at katwiran na tatanggapin ng mga Griego ang mga alok at uuwi ng mapayapa. Gayunpaman, ang pagkauhaw sa paghihiganti ng mga Griego ay hindi mapapatay at ang digmaan ay sumiklab tulad ng isang walang awang bagyo sa Troy. Sa bawat labanan, sa bawat buhay na nawala, ang puso ni Priam ay lumubog sa dagat ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Napilitan siyang makita ang kanyang mga anak, ang mga prinsipe na balang araw ay mamamahala sa Troy, na umalis patungo sa larangan ng digmaan, batid na marami ang hindi nababalik. Sa bawat ulat ng isang bagong pagbagsak, ang bigat ng korona ay lalong bumibigat sa kanyang ulo. Ang pagkamatay ng bawat sundalo ng Trojan ay isang nakangangang sugat sa kanyang kaluluwa, isang malupit na paalala ng trahedya na nabigo niyang maiwasan. Ang pagkamatay ni Hector, ang panganay at tagapagmana ng trono, ay tumama kay Priam ng isang mapangwasak na dagok. Ang hari na laging ipinagmamalaki ang katapangan at kabaitan ng kanyang anak
ay nasaksihan ang kanyang mundo na gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Ang imahe ni Hector na walang buhay na kinaladkad sa mga pader ng Troy ni Achilles, ang galit na bayani ng Greece, ay pinahirapan siya sa araw at gabi. Ang sakit ng pagkawala ay labis na matindi, kaya halos hindi makahinga si Priam, halos hindi makahanap ng lakas na tumayo. Sinubukan pa nga niyang tumalon mula sa tuktok ng mga pader ng Trojan, ngunit pinigilan siya ng kanyang mga anak na lalaki. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang sakit at kawalan ng pag-asa, hindi inaasahang nakahanap ng panloob na lakas si Priam. Pinalakas ng pagmamahal ng ama at ng pangangailangang parangalan ang kanyang anak, gumawa siya ng isang matapang at mapanganib na desisyon. Nang lihim, iniwan ng hari ang kaligtasan ng Troy at pumuslit sa kampo ng mga Griego upang hanapin si Achilles, ang pumatay kay Hector. Habang nakaluhod siya sa paanan ng mandirigma, nagsumamo si Priam para sa pagbabalik ng katawan ng kanyang anak na hinahalika ng mga kamay ng taong nagdulot sa kanya ng labis na sakit. Ang pakiusap ni Priam na puno ng emosyon at katapatan ay nakaantig sa puso ni Achilles. Naalala ang kanyang sariling ama, nakita ng mandirigma si Priam hindi bilang isang kaaway, kundi bilang isang nagdadalamhating ama. Sa isang gawa ng habag, ibinalik ni Achilles ang katawan ni Hector na nagpapahintulot kay Priam na dalhin ito pabalik sa Troy at bigyan siya ng maayos na libing. Binago ng digmaan si Priam, ang dating mapagmataas at tiwala sa sarili na hari, na naging isang wasak at nawala ng ilusyon na tao. Nakita niya ang tunay na mukha ng digmaan, ang kalupitan at kawalan nito, ang pagkawala ng kanyang mga anak at ang pagkawasak ng kanyang lungsod ay nagdulot sa kanya na questionin ang kanyang mga desisyon at kilalanin ang kanyang mga pagkakamali. Nang hinayang si Priam sa pagsuporta kay Paris sa pagdukot kay Helen at hiniling na sana ay mas marami pa siyang nagawa upang matigil ang labanan. Itinuro sa kanya ng digmaan na ang tunay na kadakilaan ng isang hari ay hindi nakasalalay sa kanyang kayamanan o kapangyarihan, kundi sa kanyang kakayahang protektahan ang kanyang mga tao at palaganapin ang kapayapaan. Matapos ang 10 mahabang taon ng digmaan at ang pagkamatay ng kanilang pinakadakilang mga bayani, ang pag-asa ng tagumpay ay tila malayo para sa mga Trojan. Ang dating maringal na lungsod ay ngayoy nasira at ang mga tagapagtanggol nito ay naubos at nawala ng moral. Sa sandaling ito ng kawalan ng pag-asa, ang mga Griego ay nagpakana ng isang panlilinlang na magpapabago sa takbo ng digmaan, ang Trojan Horse. Isang napakalaking kabayong gawa sa kahoy na sinasabing isang handog sa mga Diyos ang iniwan ng mga Griego sa dalampasigan ng Trojan. Dahil naniniwala na ang regalo ay tanda ng kapayapaan, dinala ito ng mga Trojan sa lungsod. Hindi pinansin ang mga babala ni Cassandra, ang anak ni Priam na mayroong kaloob na propesiya, ngunit isinumpa na hindi maniwalaan. Sa mga tahimik na oras ng gabi, habang ipinagdiriwang ng mga Trojan ang pinaniniwalaan nilang katapusan ng digmaan, ang mga mandirigmang Griego na nakatago sa loob ng kabayo ay lumabas. Binubuksan ang mga pintuan ng lungsod sa nalalabing bahagi ng hukbo. Ang Troy na nakatiis sa pagkubkob ng napakatagal ay nakuha sa hindi inaasahang paraan. Isang brutal na pagpatay ang sumunod. Ang mga lansangan ng Trojan ay naging isang madugong ilog. Ang mga lalaki, babae at bata ay walang awang pinatay. Ang mga palasyo at templo ay nilooban at sinunog. Ang dating maluwalhating lungsod ay nawala sa abo. Nasaksihan ng matandang haring si Priam ang pagkawasak ng kanyang kaharian at ang pagkamatay ng kanyang mga tao na may pusong wasak. Nakita niya ang kanyang mga anak na pinaslang, ang kanyang mga anak na babae ay dinala bilang mga alipin,
at ang kanyang lungsod ay nilamon ng apoy. Nang salakay ng kanyang maharlikang palasyo, nakasalubong niya si Neoptolemus, ang anak ni Achilles, na brutal na pinatay siya sa harap ng altar ni Zeus, kung saan nakahanap ng kanlungan ang hari. Ang pagkamatay ni Priam, ang huling hari ng Troy, ay nagdala ng katapusan ng isang panahon. Ang pagbagsak ng Troy at ang pagpatay kay Priam ay isang malagim na paglalarawan ng kalupitan, ng digmaan at ang kahinaan ng buhay ng tao.